Sabi nila, mabuti pang mamatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang, kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway. Sa lupaing pinagdalhan sa ating ni Yahweh, at bihagin ang ating asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. At nag-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbabalik. Sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan dahil sa hinagpis. Pinunit ni Josue na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jephunneh ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tinignan namin, saganang sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupain iyon, na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Kanya, magtiwala kayo sa Kanya, at huwag matatakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapin na niya ang kanilang mga Diyos, kaya huwag kayong matakot. Ngunit binanta ang batuhin ng taong bayan sina Josue at Caleb. Kaya't ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng toldang tipanan. Itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin? Samantalang nasaksihan naman nila lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila. Padadalhan ko sila ng salot at aalisan ng karapatan sa mana. At ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansa, higit na marami at makapangyarihan kaysa sa kanila. Di ba, maaari po tayo makaupo sa presensya ng Panginoon? Para po sa buwan ng September, ang ating pong tema, In Times of Trouble. In Times of Trouble. At ang ating pong pinaka-team text ay matatagpuan sa Awit 46 verse 1. Awit 46 verse 1. Again, ito po mababasa po natin, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, handang saklolo, kung may kaguluhan. Sa ESV, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kung ano ang gumugulo sa atin, o what makes us trouble, ay maaring nagpapahiwatig ng ating pong spiritual na kalagayan. Again, kung ano po yung gumugulo sa iyo, could speak, could tell us kung ano po ang kalagayan mo na sa iyong spiritual na buhay. Remember, ang Panginoon na ang mga alagad ay natakot sila dahil sila binabayo ng malakas na hangin at kanilang ginising ang Lord na habang ito'y natutulog ng mahimbing. Sabi ng Panginoon sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Next slide. Isa pa. Ayan ang title, In Times of Trouble, Pray. Next slide. Yan, no? Yan ang wika ng Panginoong Yesus sa mga alagad. Kung saan sila ay nabalot ng takot, no? Dahil sila hinampas ng hangin at ang sabi ay sila ay halos lumubog na. And here it appears, it tells us, no, yung spiritual condition ng mga alagad. Nang sinabi nga ng Panginoon, bakit kayo natatakot?
napakaliit naman ng inyong pananampalataya. What troubles you and I sa buhay na ito could also tell us kung ano ang nasa puso natin. Kung ano ang madalas nagpapagbibigay sa atin ng kaguluhan, nagbibigay ng balisa sa atin, tells kung ano ang ating kalagayan ng ating puso, kung ano ang priority natin sa buhay. Remember, wika ng Panginoon sa Matthew chapter 6, next slide. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil, sa ibang salin ay mga taong hindi kumikilala sa Diyos, ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito. So what bothers us, what troubles us, could tell us kung ano ang kalagayan ng ating puso, ano ang priority ng ating pong puso. Again, throughout this month, sasalamingin natin, of course, through the Word of God. Sabi nga ng James chapter 1:23, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. So, ang salita ng Diyos serves as spiritual mirror para makita natin ang ating pong spiritual na kalagayan. Ang tanong, nananalamin ka pa ba? At ang salita ng Diyos ang nagre-reveal, ng tunay na nasa isip at puso natin. Hebrews chapter 4, verse 12, let me read. Hebreo, kabanatang 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa anumang tabak na sa magkabilay may taling, ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Now, in our text this morning, again, mula po sa Numbers chapter 14, verses 1 to 12, 30 puntos ang nais ko pong ibahagi. Una, the cause of their trouble. Second, the consequence or the consequences of their trouble. And then third and last, the correct response to their trouble. Isa-isayin po natin. One, the cause of their trouble. Ano ang dahilan ng kanilang kaguluhan? Ano ba ang dumating sa kanila at sila po ay nagkagulo? Again, in verse 14, sabi, nalungkot ang buong bayan ng Israel. Again, from Numbers chapter 14, at magdamag na nag-iyakan. So, hindi ito simpleng kalungkutan. So we can imagine kung gaano po sila nalulungkot dahil magdamagan silang nag-iyakan. Now, what caused them trouble? O what caused them na mag-iyakan sila ng magdamag? Chapter 13 tells us why. Kung mapapansin po ninyo sa chapter 13, so ang text natin ay chapter 14, so atras lang tayo ng isang chapter. Sa chapter 13, sa Bible ninyo marahil ay may title na ang mga espiya o ang nagsugo ng 12 espiya sa Kanaan. So again, in understanding your Bible, makakatulong din itong mga subtitle. So ang nangyari po, pagkatapos ang 12 spy ay pumunta sa Kanaan, for 40 days, sila doon ay nag-spy ng manman. Remember, ang pangako ng Lord sa kanila, ay bibigay sa kanila ang lupang pangako, ang Kanaan. In chapter 13, verse 1, ganito ang mababasa natin, na it appears na si Lord ang nag-utos sa kanila na pumunta o magtalaga ng 12 espiya, si Moses magtalaga ng 2 espiya, at pumunta sa lupang pangako. Sabi ng verse 1, chapter 13, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi. So, 12 spy. At isugo mo sila upang manmanan ng Kanaan ang lupaing ibibigay ko sa iyo. Again, yes, si Lord ang nag-utos sa kanila na gawin ang bagay na ito. Okay, utos kay Moses na sige, magpadala ka ng 12 espiya. Putanin niyo yung aking pagpinangakong lupa na ibibigay ko sa inyo. But, tingnan po natin ang Deuteronomy chapter 1.
In Deuteronomy chapter 1, ganito po ang mababasa natin. In fact, mamaya in Numbers 14, mababasa din natin po ito. Pero let me read Deuteronomy chapter 1, beginning verse 21 hanggang 22. Ang lupain ito'y inihanda na niya sa atin. Si Moses ang nagsasalita. Huwag na kayong mag-atubili ni matakot man. Sakupin na ninyo agad iyon tulad ng ipinagbilin sa atin ng Diyos ng ating mga ninuno. Verse 22, ngunit hiniling ninyo na magpadala muna tayo ng mga espiya upang pag-aralan kung paano natin papasukin ang lugar na iyon. So initially, ang nag-initiate na magpadala ng spy ay ang mga Israelita o sila, ang Israelites. Hindi ang Diyos, neither si Moses. But, so verse 23, sinang-ayunan sila ni Moses. Sa tingin ko'y mabuti ang sinabi ninyo, kaya pumili ako ng 12 kalalakihan, isa sa bawat lipi. So again, here in Deuteronomy chapter 1, at mababasa rin po natin sa chapter 14 ng ating text from Numbers, ay hindi si Lord ang nag-utos. It was not Lord's idea na magpadala ng 12 spy. Now, anong naging result? Pagkatapos ng 40 araw ng pagmamanman ng 12 spy, bumalik sila at ito ang kanilang naging report. Numbers chapter 13, simula verse 25. Pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na nagtitipon noon sa Paran, sakop ng Kades. Inuulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon, malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang lahi ng higante. Sakop ng mga Amalekita, ang Negev. Ang kaburulan ay tinitirhan naman ng mga Heteo, Jebuseo at Amoreo, mga Kananeo naman, ang nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog Jordan. Verse 30, subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Ngunit sumagot ang ibang espiya kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Verse 33, nakita namin doon ang mga higante, sila'y mula sa lahi ni anak, mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. So here it tells us, kung anong nagdala ng kaguluhan sa kanila, ay ang balitang natanggap nila mula sa mga espiya. 12 ang spy na pumunta, pero 2 lang ang nagbalita ng positibo, yung 10 ay nagsabi ng hindi maganda. Now you may ask, Pastor, sino nga naman hindi matatakot kung mga higanti nga ang naroon? Sino nga ba naman lang hindi matatakot kung ikukumpara mo nga naman ang sarili mo na para ka lang tipaklong sa harapan nila, ay sino atapang tao magtatapang-tapangan? Well, yes, yun po ang totoo nilang nakita at yun po ang kanilang binalita at yun po ang nagdala ng kaguluhan sa Israelites. Now, punta po tayo sa pangalawang pong puntos, the consequences of their trouble. Ano ang dinulot ng kaguluhang dumating sa kanila? Again, sa verse 1 sinasabi, nalungkot sila at magdamagan silang nag-iyakan. At ang kanila pong pag-iyak ng magdamagan ay dulot ng kanilang pagkatakot. Verse 2 to 3, again, in Numbers chapter 14, dyan lang po ang ating text.
Nagbulong-bulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang. Bear this in mind, yung mga sinasabi po ng mga taong ito. Kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagi ng ating asawa at mga anak, mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. So, ang consequences ng kanila pong narinig na nadulot sa kanila ng trouble, sila'y nabalot ng takot. So, verse 9, mababasa natin, binanggit ni Caleb at ni Joshua 2 beses, huwag matakot. So, nabalot po sila ng takot na nagdulot po sa kanila ng labis na kalungkutan, na umiyak sila magdamag, nawalan sila ng pag-asa, nagdulot ng kaguluhan sa kanila, na para bagang gipit na sila. Kumbaga sa boxing, na-corner na sila, wala na silang lusot, wala nang kawala. By the way, yung ating pong team text sa Psalm 46 verse 1, yung salita po dong trouble o kaguluhan. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Yun po yung pinakaliteral na kahulugan. Yung corner ka na, wala ka nang magagawa, wala ka nang kawala. At yun ang naranasan ng Israelites sa balitang kanilang narinig. So dahil nabalot na sila ng takot, nawalan sila ng pagtitiwala sa Diyos. At nagpasya silang lumaban sa pamumuno ni Moises. Again, sa verse 4 ang sabi, at nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. Again, bear this in mind, takot na takot sila with all this na kanila pong naiisip at nais gawin. So natakot sila, nagrebelde sila kay Moses, and of course, nagrebelde sila sa Diyos. Sapagkat ang Diyos pong nagtalaga kay Moses na mamuno tungo sa lupang pangako. Listen, itong nangyayari kapag napangingibabawan tayo ng takot. Sa pagharap natin sa mga kaguluhan sa ating buhay, ang tendency natin ay magkamali ng ating mga desisyon. Whenever napangingibabawan tayo ng takot. Decision like, imbis na sa Diyos ay magtiwala, sa ating sarili magtiwala at gumawa ng pamamaraan. May salita na si Lord sa kanila. May pangako na si Lord sa kanila. At marami nang ginawa si Lord na kababalaghan upang patunayan na gayang-kaya ni Lord gawin ang kanyang pinangako na dadalhin sila sa lupang pangako. Pero ano sabi ni Lord sa verse 11? Again, Numbers 14, itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila? No? Imagine nyo yung sarili nyo ganito. Hanggang kailan ginawa ko ng lahat, ba't ayaw nyo pa rin makinig? Here is God saying to Moses, hanggang kailan makikinig itong mga taong ito? Ang dami ko nang ginawa at nasaksihan nila. Verse 21 to 23. Ngunit itong tandaan mo, tugon po ng Lord kay Moses, na si Moses po ay nag-i-intercede para sa mga Israelita, hanggang ako'y buhay at nalulukuban ng aking kalwalhatian ang buong mundo, isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinubok at hindi nila ako sinunod. Sabi ni Lord kay Moses, ni isa sa kanila hindi makakapasok sa lupang pangako. Mamaya tingnan natin kung sino itong mga ni isa sa kanila hindi makakapasok sa lupang pangako. So hindi lang ito pagkatakot sa higante, kundi ito'y kawalan ng pananalig sa Diyos. Huwag naman nyo isipin, Pastor, takot po ako sa ipis, wala po akong pananalig sa Lord. Hindi po ganun. Hindi ninais ng Lord na sila'y manalig, magtiwala sa Kanya.
blindly o pikit bulag. Nagbigay ang Lord ng mga salita, nagpakita ang Lord ng mga gawa upang sila ay manali. Nakita nila mga kababalagang ginawa ng Lord. Bago po ang pangyayaring ito sa Numbers 14, nakita nila kung paano hinati ni Lord ang Red Sea. Nakita nila ang 10 salot na dumating sa Egypt. Nakita nila at ginagabayan sila ng haligi ng apoy tuwing gabi, nagsisilbing ilaw nila. Nakita nila ang haligi ng ulap na nagsisilbing payong nila sa init sa araw. Nakita nila ang lahat. Nakita nila kung paano sila pakainin ng mana, pakainin ng pugo, at marami pang kadakilaang ginawa si Lord. But still, hindi sila nanalig. Hindi sila naniwala. Listen, hindi si Lord ang malupit. Ang malupit, tayo. Can you say amen? Tayo malupit. Ang dami ng ginawa si Lord. Pero we find hard to believe. Tayong matigas ang ulo. Again, anong naging parusa ng Diyos sa kanila? Another consequence sa kanila pong tugon sa trouble na dumating sa kanila. 40 years silang nag-ikot-ikot sa wilderness. At yes, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Sino-sino yung mga hindi nakapasok sa lupang pangako? Verses 26 to 35. Again, same chapter. Verse 26. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinapasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kung gusto ninyong mangyari. Ano yung narinig ni Lord na gusto nilang mangyari? Yung sabi ng verse 2, mamamatay tayo dito, no? Sa kamay ng ating kaaway. Mabuti pang mamatay na lang tayo sa ila. Yun ang mga narinig, yun ang mga sinabi po nila again sa verse 2. Okay, siguro basahin ko verse 2, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway. Verse 3, sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagi ng ating asawa at mga anak, mabuti pa'y bumalik tayo sa ito. So ito yung tinutukoy ni Lord. Nung sinabi niya, gagawin ko sa kanila yung sinabi nila. Moses, sabihin mo sa kanila, yung sinabi nila sa verse 2 and 3, yun ang gagawin ko sa kanila. Verse 29. Bago ko basahin yung verse 29, pakisabi sa iyong katabi, naririnig ka ni Lord. Hello? Verse 29, mamamatay kayo dito sa ilang, sa mga kabilang sa census, sa makatuwid ay yung mula sa 20 taon pataas. So yung 20 years old pataas, hindi sila nakarating sa lupang pangako. Ano nangyari sa kanila? Verse 30, isa man ay walang makakarating sa lupaing pinangako ko, maliban kina Caleb na anak ni Hepon at Joshua na anak ni Nun. Yung aking pangalawang anak, pangalan niya yan, Caleb Joshua. Nasa na ako? Verse 31, ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Again, sinasabi ni Lord, sinabi niyo sa verse 2 and 3 yan ha, yan ang gagawin ko sa inyo. So kayong 20 years old pataas, hindi kayo makakarating sa lupang pangako. Sino lang? Yung mga anak ninyo, mga asawa ninyo. Verse 32, ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Verse 31, ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway, silang maninirahan doon. Ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo ay magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon. For 40 years sila nag-ikot-ikot sa wilderness. Sabing, kaya naman daw 1 linggo lang nandun na sila sa pangako, lupang pangako. Pero 40 years. Bakit 40 years, Lord? Ang 40 araw,
33, ang mga anak ninyo'y magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Ang 40 araw na pinagmanman ninyo sa lupain iyon, remember, days 5 or 40 days, ay katumbas, ay tutumbasan ko ng 40 taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong si Yahweh ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Again, bago ko pumunta po sa pangatlong puntos, seryosohin natin yung bagay na ito. God hears us. Naririnig tayo ng Diyos sa ating mga sinasabi. Kaya kanina, yung katabi mo lang ang sinabihan mo, ngayon kabihan mo, kaliwat kanan, pati sa harap sa likod, sabihin mo, naririnig ka ni Lord. Sige, pake. And second, seryosohin natin ang kabanalan ng Diyos. God disciplines His children. So again, bear that in mind. Yung mga reklamong sinabi ng mga Israelita, yun ang ginawa ng Diyos sa kanila. Now, third, the correct response to their trouble. Yes, mas maganda sana, no? The righteous response, the godly response, pero ayan yung gamitin ko na lang yung salitang correct for my intention na lahat ay gawing C. Anong dapat, anong matuwid, anong makadiyos na tugon sa kaguluhang kinaharap nila? Tingnan natin ang tugon po nila Moses, ni Caleb at Joshua, Moses and Aaron. So verse 5, paano tumugon si Moses at Aaron? Sina Moses at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan. Ano pong ginawa ni Moses at Aaron? Sila po nagpatira pa. Imbis na makipagtalo sa mga Israelita, imbis na ipaglaban ni Moses ang kanyang pagiging leader, ang ginawa nilang dalawa, nagpatira pa sila. Hindi lang sila nagpatira pa, in a way na nagpatira pa lamang, kundi nagpatira pa sila sa harapan ng Diyos. Sa Diyos sila dumulog, sa Diyos sila nagpahayag ng kanilang kagulimihanan o kaguluhan sa kanilang kalooban, sa Diyos sila humingi ng tawad, sa Diyos sila tumawag, sa Diyos sila lumapit upang humingi ng tulong. Hindi ko na po babasahin yung verse 13 to 19, at yan ang ginawa ni Moses, nag-intercede siya para sa kanyang mga kababayan. Again, Moses and Aaron, they prayed to God. Remember, sabi ng James chapter 5, verse 13, may paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Hello? Imbis na mag-complain, imbis na mag-murmur, manalangin ka sa Lord. James 5:13. Anong naging tugon ni Caleb and Joshua? Verse 6, dahil sa hinagpis, pinunit ni Josue na anak ni Nun at Caleb na anak ni Hepon ang kanilang kasuotan. An expression ng pagkadismaya, expression ng malalim na pagdalamhati, probably expression din ng galit, out of frustration na pagabaga sinasabi ni Caleb at ni Joshua, come on, ang dami nang ginawa sa atin si Lord. Ganyan pa kayo mag-react? Ganyan pa ang response nyo? Winahak ng dalawa ang kanilang mga damit. Pero tingnan niyo po, tuloy natin ang basa sa verse 7. No, kumbaga, kahit ganun ka-prostrate na itong dalawang ito, they are still in the right mind. In the right mind. Matino pa rin ang kanilang pag-iisip o kung mag-isip. Ano sabi ng verse 7? Sinabi nila, mainam ang lupaing tinignan namin.
saganang-sagana sa lahat ng bagay. Na-imagine ninyo yung, no, how come, ito si Caleb at si Joshua, winahap yung damit, no, very frustrated sila, no, nagre-rebelde yung mga kababayan nila, grabe ang tigas ng ulo ng mga kababayan nila, pero eto pa rin sila, come on, mainam yung lupain. Nakita namin yun. Dalawa kami ni Caleb, no, sama kami sa mga spy, nakita namin sagana yung lupa. Sagana sa lahat ng bagay. Yes, hindi po pinagtatakpan ni Caleb at ni Joshua na meron silang makitang mga higante. Dahil yun ay totoo, hindi po yun marites. Nakita rin nila sadyang may mga higanteng tao doon, and the rest na binalita nila. But yes, listen, to avoid no, na hindi tayo takpan o balutan ng pagkatakot sa kaguluhang kinakaharap natin, tingnan din natin yung ibang side, yung mabuting bagay. Hello? Halimbawa, bigo ka sa pag-ibig, tingnan mo rin yung isang side. May mga nagmamahal pa rin naman sa'yo. Hello? May bigo ba dito sa pag-ibig? Let's say, nabigo ka sa pangarap mo, no, yung gusto mo magkaroon ng bagay na yon, hindi mo nakuha, hindi ka nagkaroon, tignan mo rin yung meron ka na. Nang noon ay pinangarap mo lang, pero ngayon meron ka na. Hello? Nalala ko yung may napanood akong video clip sa naka Mercedes siya, pero naiinggit siya kasi yung isa naka-helicopter. Yung naka-helicopter, naiinggit siya kasi yung isa bumiyahe sa moon. Diba? Hanggang sa nakita nila, yung isa naglalakad lang walang paa o may saklay. So they realize na grabe naman ako. May bisikleta ako, ito, may saklay lang. How ungrateful I am. So minsan, kaya tayo nababalot no, ng ating pag-aalala, tuluyan tayong dinudulutan ng takot hanggang sa mali-mali ng ating ginagawa at mga pagpapasya. Kasi hindi natin tinitignan yung meron na tayo. Sabi, mag-asawa lang ako. Nung nagka-asawa, dapat magkaanak ako. Nung nagkaanak, makapagtapos sila ng pag-aaral. Nung nakapagtapos ng pag-aaral, magkaroon sila ng negosyo. Magkaroon ng negosyo. Magkaroon ng... Wala ka ng nanay, tingnan mo, may tatay ka pa ata. May kapatid ka pa. Wala kang bahay, tingnan mo yung iba, sa kariton lang natutulog. Taga-Viva Homes ka, stay ka lang muna, wala pa naman si Bilyar. Ngayon ba taga-Viva Homes dito? Wala naman. Sabi daw, San Marino, ganun din daw gagawin. Marites lang yun, kayo matakot. Ano sabi ni Paul? I learned to be content. Natutunan kong masiyahan na. No? Meron o wala. Ano sabi? Because I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Diba minsan nahihiya rin tayo kay Lord, diba? Lakas natin dito minsan kumanta, magtaas tayo ng kamay, amen, diba? Hallelujah. Tapos pag dumating tayo sa problema, ang liit na ni Jesus sa atin. Ang laki na ng problema. Ano sabi ni Caleb at ni Joshua? Then si Caleb at Joshua, no, very prostrate sila, pero poised pa rin sila. They are still in their right mind. O tama pa rin sila mag-isip. Verse 8, kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh. At ginapin na niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. No, kung titingnan natin yung mga salita ni Caleb at ni Joshua, ang direksyon ng kanilang pagsasalita, tumingin kayo kay Lord. Yun ang ginawa na ni Lord sa atin. Ano sinabi ni Lord sa atin? Hindi niya sinabi,
come on, nandito kami ni Caleb at ni Joshua, tapang kami at tao. Let's get it on. Kaya natin yan. Si Caleb at si Joshua, they are not just trying to be positive. Ang sabi ni Chot Reyes ay hindi na positive, kundi puso-tive. No, he is not just trying to be positive. Kundi sinasabi ni Caleb at ni Joshua, natatakot tayo, naguguluhan tayo. Tingin tayo kay God. Ano yung sabi niya? Ano pangako niya? Ano na ba ginawa sa atin ni Lord? Balik tayo doon. Doon tayo tumingin. Yes, in times of troubles, alalahanin natin ang salita ng Diyos. Alalahanin natin ang mga ginawa ng Diyos. At gagawin pa ng Diyos. Hindi ito false hope. Hindi ito pagkukunwari na may mabuti pang mangyayari para lang magkaroon ng light of hope. Ito ay katotohanan. Truth. Madalas nating naririnig at minsan tayo mismo nagsasabi. Halimbawa, wala tayong pera, sasabihin natin, sa totoo lang, wala talaga akong pera eh. So, wala talaga akong magagawa. Hindi talaga sapat. Wala talaga akong mangyayari. Again, let me remind you, naririnig ka ni Lord. Naririnig tayo ni Lord. Instead of saying it, bakit hindi salita ng Diyos ang sabihin natin? Ang ganda ng Psalm 46. The Lord is my refuge and my strength, my help in times of need, o in times of trouble. Ang Diyos ang ating lakas, kanlungan, handang saklolo kung may kaguluhan. Again, yung word po na trouble dyan sa Psalm 46 verse 1, ang pinakaliteral na kahulugan, gipit na, corner ka na. O sa boxing, kapag ikaw ay nabubugbog, no, at hanggat hindi ka nakakalabas sa corner na yan, no, nasusukol ka na, ay sigurado may paglalagyan ka na. So, kailangan pumunta ka ulit sa gitna, kailangan makawala ka dyan. In other words, wala ka nang magagawa. Sa ganong sitwasyon, ang sabi sa atin ng Psalm 46, ang Diyos ang ating lakas, kanlungan, handang saklolo. Alam niyo ang ginawa ni Lord kay Caleb at ni Joshua? We read kanina. Hindi natin nabasa yung sumunod ng mga talata. Basahin na lamang ninyo yung Numbers chapter 14 and you will see si Caleb, again, nabanggit si Caleb at si Joshua lang, kanilang mga kasama, sa kanilang tribo, ang nakapasok sa lupang pangako at yung mga younger than 20 years old at pababa at ang kanilang mga asawa ang nakapasok sa lupang pangako. Si Caleb, si Joshua, as we know, siya ang naging humalili o pumalit sa leadership ni Moses. Si Caleb, yung lugar kung saan maraming higante, doon yun ang kanyang naging parte sa pangako ng Diyos. Tinalo niya ang mga higante. Ang lugar ng Hebron. Ang Hebron is very significant sa Bible. Ito'y tinawag na City of Levites. So sila, doon nakatira yung mga Levita, naglilingkod sa templo. Tinawag na City of Refuge. Dito rin daw inanoint si David to be the next king ng Israel. Dito rin pinakita ni Lord ang lupang pangako kay Abraham. Dito nilibing si Sarah at marami pang significant na nangyari sa lugar na ito, kung saan ito ang binigay ng Lord kay Caleb. Let me end. Are you in trouble? May sabihin mo, Pastor, ako, okay lang ako. Wala akong trouble sa buhay. But yes, whether you like it or not, dadatnan ka rin ng trouble. We are living in this life. Ano ang correct? Marapat na tuguhan natin sa pagharap ng trouble sa buhay na ito. Let me give you 4 na practical using the acronym PRAY.
One, yes, you pray. Shut your mouth kung ang lalabas lang sa bibig mo in response to what trouble you are going through, pagrereklamo. Delay it. You start praying. Like, Lord, naduduwag ako, natatakot ako sa aking kinakaharap. Help me. Mas mabuting pakinggan yun kaysa sa, ano ba itong buhay na ito? Disting yawa. You pray. Pangalawa, you remember God's Word and God's works. Itong problema natin madalas Now, when we get through trouble, kinakalimutan natin ang salita ng Diyos, ang mga ginawa ng Diyos sa atin. Itong pasukan, ay alam niyo na, pupunta ako ng Sion. Ilang mga pasukan na naman po. Wala na naman pang tuition. Wala na naman. Pero di ba, how many of us nagulat, no? Nakapagpatapos tayo ng mga anak natin. We didn't expect it. We didn't see it na we can go through it. Pero napagtagumpayan natin. So remember God's Word. Remember God's works. Pangatlo, for letter A, affirm your faith. Hindi po ito yung name it, claim it. Ipahayag mo yung iyong pananalig. Makakita tayo ng mga talata sa Biblia. Basahin na lamang ninyo yung last part ng Habakuk, chapter 3. Psalm 23, the Lord is my shepherd. He is affirming yung kanyang faith. So ipahayag mo, hindi ako pagkukulangin ni Lord kasi pangako niya sa akin. Mas mahalaga ako kaysa sa mga ibon. And yes, of course, yield to God. Ibig sabihin po, you surrender to Him. Lord, suko ako sa iyo. Titiwala ako sa iyo. You do it, what you want. Remember si Moses, nung takot na takot yung mga Israelita dahil paparating na ang galit na Ehipsyo. And kinakaharap nila, they are sandwiched, Red Sea, tapos mga galit na mga Egyptian. Ang sabi ni Moses sa kanila, para praising, I cannot remember yung word for word. Tignan na lang ninyo ang gagawin ng Diyos. Tignan na lang ninyong gagawin ng Diyos. We know the story, padala ang Panginoon ng hangin, ang sabi ng Bible, nahati ang Red Sea, parang pader na lumalakad tuyong-tuyo, lumalakad sila sa gitna, and then, nung nakatawid na mga Israelita, what happened sa mga Egyptian na humahabol sa kanila, nilamon sila ng tubig. So that means, what troubles you tells of your spiritual condition. What troubles you tells kung ano ang nasa puso mo, kung ano ang priority mo. And hawa, as we go along sa temang ito, makita natin na yes, in times of trouble, si Lord ang aking kalasag, si Lord ang aking katulong, si Lord ang aking kanlungan, siya ang aking tulong. Tayo po'y manalangin. Panginoon Ama, salamat ng marami sa iyong salita. Salamat, Lord. We could not imagine, Lord, ang buhay na meron kami sa pagharap sa mga kaguluhan sa buhay namin kung wala ang mga salita mo. And yes, Lord, hindi lang salita mo, kundi mga gawa mo, Panginoon. For you are able, Lord, na gawin ang iyong mga salita, iyong mga pangako. Salamat, Panginoon. We pray, Lord, na whenever, Lord, we go through trouble sa buhay na ito, ay mature kami, matuto kami sa iyong pagtuturo sa amin. At po, Lord, kung ito man po, Diyos, ay panalangin ng mahinang pananampalataya, Panginoon,
Opo, Lord, we ask, iadyain niyo kami sa mahigpit na pagsubok, Panginoon. But we thank you, Lord, na in times of trouble, Panginoon, kayo ang aming katulong, kayo ang aming kalakasan, kayo ang aming tanggulan, Panginoon, kayo ang aming pag-asa, kayo ang aming pagtatagumpay, Panginoon. At kung meron man sa aming kalagitnaan, Panginoon, he or she may be facing trouble, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord, may he or she, Panginoon, na tumawag sa iyo, manalangin, maalala niya, Panginoon, ang mga pangako mo, ang mga ginawa mo, at ipahayag ang kanyang pagtitiwala sa iyo, at pagsuko ng kanyang kinakaharap na kaguluhan, Panginoon. And yes, Lord, sabi mo nga sa iyong salita, ang nagtitiwala sa iyo ay hindi nyo tatalikuran, ang nagtitiwala sa iyo ay hindi mapapahiya. Salamat po ng marami.